Sound check. Silent siya. Usually kapag mga ganitong scoots kasi, it's all about silence and smoothness. This is the exciting part of the year, my dear friends, kasi nagsisilabasan na yung mga alas ng mga branded na motorsiklo, and yet hindi nagpapahuli si Skygo. And you know me, my dear friends, mabilis tayo ma-attract sa color blue ng motorsiklo. This is the Monarch Omni 125, naka 125cc. Sa lahat ng 125 na magaganda talaga, ito yung air-cooled. Okay lang, single overhead cam, 2 valve. Ang kanyang power, kayang pumalo ng 6 kilowatts at 8,000 RPM. If we are going to convert it to horsepower, 8 horses, and ang kanyang maximum torque 8.5 Newton meters at 6,000 RPM. Gas tank 5.5 liters, and ang kanyang fuel consumption 45 km per liter, or otherwise 2.2 liters per 100 kilometers. Ang kanyang range kayang umabot ng 275 km. So kung ang goal mo is magwalwal, sa tingin ko pwedeng-pwede sa'yo itong motorsiklo. Max payload niya 150 kilograms. So masasabi mo talagang for cute riders kumbaga. Did not specify yung ground clearance, pero kung titignan nyo naman, at least 120 to 140 kilometers. Ang kanyang dry weight, my dear friends, 99 kilos only. Medyo may kabigatan actually. Lalong-lalo na if you're going to mention na this is an air-cooled motorcycle. Pero kung titignan nyo naman kasi nabudburan ng specs. Walang naka-mention sa kanyang seat height, so susubukan na lang natin sa ating pinakamaganda dito sa Skygo Panabo, si Miss Dayan. She's 5'3". Ganito po yung seat height reference. Ayan, hindi natin maupuan kasi naka-uniform tayo. Anyway, dalawang paa nakatungtong sa sahig. Basta mabibitin dito pagdating sa seat height kasi napakanipis nung kanyang harapan, so pwede mo siyang i-adjust paharap kung hindi mo talaga abot. Anyway, my dear friends, ayan o, massive shoutout kay Ma'am Dayan. Ayan, massive shoutout kay Ma'am Geraldine. She's the supervisor here in Skygo Panabo. She's 5'1", and bigyan na lang din natin ng seat height reference para hindi kayo mabitin mga folks, para makita nyo maayos. Nagmamotor ka? Madali or mahirap? Yung totoo. Nahihirapan daw si Ma'am Geraldine. She's 5'1", pero kung titignan nyo naman, ayan, dalawang paa pa rin. The looks department, para sa akin, kompleto. Maayos ang kanyang pagkakapinta. Little bit hints on the branding. Kung may makikita ka dito, sticker, logo on this part, and kung papaliputan mo, konti lang talaga. Pagdating sa kanyang front cockpit, ito po yung makikita nyo. May para siyang fly na color black on this part. Matte ang kulay. Matte blue naman po on this part. At saka kumikinang kung lalapitan mo. Ayan, ang ayos at saka ang tibay. Pagdating dito sa may headlight, 3-part po siya. Yun yung magugustuhan sa kanya. Meron siyang DRL na LED on this, and meron din siyang projector LED sa kanyang headlight. And kaya ako sinabing 3-part kasi integrated po ang kanyang turn signals, and may hazard din sila. So yun yung mababanggit mo talagang napakaganda sa kanya. Kung titignan nyo, menacing yung kanyang itsura, my dear friends. And if you're going to ask me, napaka-competitive ng mga ganitong design. Napansin ko lang naman, more focused ang mga Pilipino usually sa looks. Lalong-lalo na yung mga nakababata natin na mamimili. It has a sporty feeling, my dear friends, from the top all the way down. Carbon fiber hints, although it's a plastic, I don't mind. Maganda ang pagkakayari. Titignan mo yung mga kurba niya at saka mga hugis niya. It makes the motorcycle more appealing. Meron din siyang parang winglet dito. Nagustuhan ko. Carbon fiber pa rin ang kanyang design. And isa sa manonotice mo rin sa kanya is yung kanyang fender. Angat na angat siya away from the tire. So pwede mo pang tabaan or pwede mo pang lakihan tong gulong mo kung gugustuhin mo. And kung titignan nyo po, ayan o, medyo hati siya on this part. By the way, matino din at saka maayos yung pagkakagawa sa kanyang side mirror. Okay lang, simplistic, di na kailangan palitan. And kung, ayan o,
Rigid naman po siya, my dear friends. And nabiyayaan din ng kanyang display. If you are going to ask me, this is one of the most beautiful display I've seen yet in a 125cc scooter. And kung titignan nyo, bilog, you know me, I'm a classic guy. I like round headlights and round display. Hindi ko nga lang alam kung anong lighting yung available dito. Meron siyang fuel gauge, panalo, RPM, makukuha mo rin, odometer, napakalaki, and ang kanyang odometer. Hindi sila nagdamot kumbaga pagdating sa kanyang controls. Although the red paint, medyo simplistic yung kanyang datingan, pero yung dito niya, ayun o, panalo. Sina, lakas naman po. Turn signals din. Ay, fine. Meron tayong charger dito banda. Ayan o, modern yung kanyang datingan kasi naka-USB siya and naka-Type-C na. At least dalawang phone din yung kakasya dito. Malalaki, pwedeng-pwede. Dito naman, at least towel na nakatupik. And kung bubuksan mo, ayan, tumunog. Ito lang po yung makukuha natin kasi 125 siya. Pero okay naman. Half face, pwede yung helmet po dito or at least isang buwan na underwear, kasya-kasya pa. Nothing much to say when it comes to the material of the seat. Although competitive yung kanyang styling kung ikukumpara mo siya sa mga ibang 125. Malapad dito, panipis all the way here para maupuan ng mga hindi katagkara na rider. Hindi rin mabibitin dito ang pillion kasi nga ayan o, malapad naman din siya and may spacing talaga. Grab bar din, rigid din yung pagkakagawa, maayos, medyo bigatin pero kung gusto mong pagkaanin, ayan o, daling tanggalin. Turn signals, panalo din ang pagkakayari, and I love the idea, my dear friends, of the tail light on this part. All LED siya kaya hindi pinagdamot, and ang kanyang brake light, yung tipong masasabi mong, uy, hindi ko pa nakikita tong ganitong brake light Unlike the other brake lights na yung tipong ang tagal na nila, hindi pinapalitan. Ito at least refreshing. And isa sa exciting part niya is the decals. Napakaganda, kaliwat kanan. Ito yung graphics na masasabi mo talagang yung tipong kalidad. Medyo may pagka-low-key yung datingan. Yung tipong masasabi mo para siyang pintura. Pero kung lalapitan mo, saka mo lang madidiscover na, uy, it's a decal pala. Matte yung kanyang pagkakapinta, tapos medyo may pagka-glossy or shiny yung kanyang decals. And Omni emblem or branding on this part. I might remove it if I get to own one. And ang kanyang floorboard, my dear friends, maayos naman po ang pagkakayari. Although I'm seeing some stainless na bolts on the left and right corner, pati din dito meron din. And I will be completely honest as well, if you're big just like me, medyo bitin yung kanyang pillion peg, pero it's fine. I think it's meant for smaller riders if you're going to ask me. Yung mga cute riders kumbaga. Front suspension, non-inverted, no branding at all. Ang kanyang rear, ayan, monoshock. I can see preload adjustability on this part. Drum brake tayo sa likuran. Meron naman tayong round disc brake sa may harapan. No branding on the caliper, but it's totally fine. Ang wheels, maayos din yung pagkakadali. And ito yung nagustuhan ko kay Monarch Omni kasi tubeless siya. Ang size ng kanyang gulong sa may harapan, 90, 90, 14. Sa may likuran naman, 100, 90, 14. And ayan o, I have to mention this one. A single-sided style. At saka pag sinabi mo kasing Skygo, pinagkukunan yan ng mga Japanese brands when it comes to the part. Meron silang free servicing, free change oil and tune-up, CVT cleaning, available din ng spare parts like I said a while ago. Ayan na nakasulat kasi. Additional freebies tayo, eco bag and a cap. Oh, panalo. Uy, bigyan nyo ako ng cap. Visit the page, Skygo Panabo. Ayan, link in the description na lang din. And massive shoutout nga pala kay Sir Wilfred. Message niya sa kanyang mga anak. Shoutout sa akong mga anak na nag-birthday karong September 12. Uy, happy birthday! Ate Ika, 32 years old na siya. Si Leslie Balasila of Buisan, Tibungco, Davao City. O, taga Davao City pa yan. Shoutout as well IBPS of Panabo branch. And shoutout kay Sir Tristan Ravero. And massive shoutout na rin kay Miss Nelda Villa Carlos. And shoutout as well kay Okat family. Shoutout din kay Zita family, Tablizo family, Joanne May Cyrene Borja. Ayan. Facebook nyo kung ano, kung gusto nyo hanapin kung sino yan. Bernard Gesolgon and Alma Espiritu. Massive shoutout sa kanila. Ayan o, mahal na mahal kayo ng mga stuff dito. Price wise, my dear friends, itong Omni 125 SRP niya, 72,000 pesos. Meron tayong free helmet, free tools, free sweatshirt, and LTO and registration. Ang kanyang lowest down payment, 3,000 Philippine pesos only. Hindi ka masyadong mabibigatan yan. 12 months, 7,625.
Ang kanyang 24 months, 4,655, and ang kanyang 36 months, 3,612 with the rebates of 200 pesos if you pay on time or on due date. Nagtitipid ka kung naghanap ka ng may lowest down payment talaga. Yung tipong hindi ka masyadong mabibigatan. Sa tingin ko, pwede na to eh. And the design, my dear friends, this will do. Kasi kung titignan nyo, isa siya sa pinakabigatin na design na makikita ko ngayong taon. Anyway, massive shoutout to Skygo Panabo and to all the staff. They're very helpful. Lalong-lalo na kay Ma'am Geraldine. When I asked, she said yes directly. Link in the description tayo sa number. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. And I'll see you next. Alrighty, peace.